Kaugnay naman po sa pagkakapasa sa third and final reading sa Kamara ng 6.793 trillion pesos sa national budget, kausapin na po natin si House Appropriations Committee Chairman, Congresswoman Micaela Swansing. Magandang tanghali at welcome po sa Balitang Hali. Magandang tanghali po, Ma'am Connie, Sir Rafi, at sa lahat po ng mga tagapanood ng Balitang Hali. Maraming salamat po sa pagkakataon. Ma'am, papaano niyo ho magagarantiya sa taong bayan na talagang binusisi at pinag-aralang mabuti itong proposed national budget para po sa 2026? Opo, Ma'am Connie, yan po isang bagay na talagang mabibigyan po natin ng garantiya sa loob po ng 2 buwan mula po nang na-turn over sa atin ang NEP noong August 13 hanggang po nung naipasa natin sa ikatlo at huling pagbasa ang General Appropriations Bill. Talaga pong hanggang madaling araw po, nakita naman po yan na ating mga kababayan hanggang alas 4:30 ng madaling araw ay tuloy-tuloy po yung ating deliberasyon. Sinigurado rin po natin na bukas at transparent po yung ating mga pagdinig. Lahat po ng committee hearings, plenary deliberations, pati na po yung deliberasyon patungkol sa amyenda na sinagawa ng Budget Amendments Review Subcommittee. Lahat po yan ay live stream natin. So, yun po talagang binusisi po talaga natin yung budget para sa taong 2026. Ma'am, siguro magandang maipaliwanag nyo na rin kasi may mga question bakit hindi ho inalis yung 250 billion pesos na unprogrammed appropriations bago maipasa itong proposed national budget. Opo, Ma'am Connie, kahapon po nung nagsagawa po tayo ng press conference, inilatag po natin yung breakdown noong 243 billion pesos na unprogrammed appropriations. Hindi po ito lump sum funds, hindi rin po ito nakapaloob dun sa 6.7 trillion natin na national budget. Standby funds po ito na mapopondohan lamang kung meron pong sobrang kita ang ating gobyerno o may panibagong loan. Ang dahilan po kung bakit hindi po natin siya tinanggal ay mayroon po kasi mga particular na purpose na talaga pong kailangan po nating pondohan. Halimbawa po yung foreign assisted projects na nabanggit po ng ilang beses na po sa talakayan na ito. Yun po kasi ay obligasyon natin sa ating mga international and development partners. So kailangan po nating pondohan ito. Yung iba pa pong mga malalaking items sa ilalim po ng unprogrammed appropriations, bukod po sa 113 billion para sa foreign assisted projects, meron pong 50 billion pesos para sa AFP modernization program, at meron pong 45 billion pesos para sa strengthening assistance for social programs. Ang nakapaloob po dito ay mga programa patungkol sa PhilHealth, patungkol po sa CHED, DOH, DSWD, SSS, at iba pa. So ito po ay mga bagay na kailangan po nating lagyan ng standby funds para kung sakali pong merong mga emergency or unforeseen circumstances na dumating, meron po tayong nakaabang na pwede pong maipasok para po sa mga programang ito. Pero si Senate President Soto po ay nagsabi na posibleng alisin daw sa Senado yung mga unprogrammed funds at i-reallocate sa mga proper agencies. Maaari ho bang makakuha ng inyong reaksyon dyan? Opo, tulad po ng aking binabanggit, bukas po tayo sa pag-uusap sa Senado sa kung ano po ang gagawin natin patungkol sa unprogrammed appropriations. Bukas po tayo sa posibilidad na bawasan po ito, pero sa ating pong palagay, maganda po na tignan po natin bawat isa sa 11 na intended purposes para sa unprogrammed appropriations para po matignan natin paano po dapat ang pinaka-epektibong paraan para po ma-rationalize natin yung nakapaloob sa unprogrammed appropriations. Kumpirmado na ho ba at may nakalatag na kayong plano sa pagpapa-public live stream ang bicameral conference committee hearings po? Para malinaw rin sino-sino lang ba yung mga dapat at otorisado na dumalo sa bicameral conference committee rin? Opo. So, in terms of that, Ma'am Connie, nagkaroon na po tayo ng initial discussions. Mga gawing Agosto po yun. Nag-usap po kami ng aking pong counterpart sa Senado, ang chairman ng Committee on Finance, Senator Win Gatchalian, na pareho po kami ng pagnanais na isa po sa mga reforma na aming nilulunsad ay magkaroon po ng live stream or bukas na bicameral conference committee proceeding. So, kaya po supportado po namin yung pronouncement ng ating Pangulong Bongbong Marcos na isa publiko po yung mga pagdinig ng bicameral conference committee. As to the conferees to the bicameral conference committee proceedings po,
ano po yan merong set number po on the part of the House and the Senate. On the part of the House po, 13 po kami na magiging bahagi ng Bicameral Conference Committee hearings. Pero kailangan pa po namin na ilatag ng ating mga kasama sa Senado kung in terms of attendance po, sino po yung pwede pa na makasama. Kasi alam ko po, isa po sa mga ina-advocate ng civil society organizations ay maging observer sa BICAM proceeding. So isa po yung bagay na kailangan pa po namin ilatag at yung mga kasama sa Senado. Opo, ma'am. At syempre, hingan na rin po namin kayo ng reaksyon. Ngayong ilang mga kasamahan niyo po sa Kongreso ang naglabas na ng kanilang SALN. Kayo ho at sa inyong komite, ano ba ang plano po ninyo dito? Opo, sa ngayon po, Ma'am Connie, hinihintay pa po namin yung direksyon ng liderato ng Kongreso. Alam ko po, nung nakaraang linggo o earlier this week po, naglabas na po ng pahayag ang aming speaker, si Speaker Bogie D, na gagawa po siya, paglalatag po ng panibagong guidelines ang House of Representatives patungkol po sa SALN. So, hihintayin po natin yon at magko-comply po tayo doon po sa direksyon at panibagong guidelines ng House of Representatives patungkol dito. Ma'am, balikan ko lamang ho yung unprogrammed funds kasi doon po maraming tanong talaga yung mga kababayan natin. Sabi nyo, wala ho ito dito sa trillions of budget atin 2026, na hindi po ito nakapaloob. Pero ito ay manggagaling sa savings. Kung meron man o kaya ano pa ho ba sabi nyo kanina parang kung meron tayong mga loans pa ba na papaano ho yun? Kasi parang sinasabi nga marami pa tayong kailangan na bayaran. Bakit kailangan pa ho nito? Talaga yun ho yung kini-question doon. Opo, may 3 kondisyon po, Ma'am Connie, na pwede po tayong humugot or para po ng karagdagang pondo para po sa unprogrammed appropriations. Kailangan po ng merong excess or windfall revenues ang ating gobyerno kung may new revenue measures sa susunod na taon or meron pong approved loan agreement sa ating pong international at development partners. Ako po, naniniwala din po ako at kasama po ako ng ating mga kababayan na as much as possible, gusto po talaga natin na lahat po ng mga programa at proyekto sa ating budget ay nakapaloob sa programmed appropriations. Kaso lang po may mga pagkakataon, halimbawa po sa kaso ng foreign assisted projects, may mga pagkakataon po kasi na hindi po umabot doon sa deadline ng pagbuo ng NEP, yung perfected loan agreements at NEDA board approval ng ilan sa ating mga ODA agreements or official development assistance agreements sa ating pong mga kasama na development partners tulad ng World Bank, JICA, POICA, ADB. Kaya yun po yung dahilan na napilitan po ang DBM na ilagay sila sa unprogrammed appropriations. Sa kaso naman po ng social programs, halimbawa po, gagawin ko pong halimbawa yung AIX sa ilalim po ng Strengthening Assistance for Social Programs sa ilalim ng unprogrammed appropriations. Nung tumama po yung bagyo sa Masbate at yung mga lindol sa Cebu at Davao, kinulang na po yung original na programmed appropriation sa loob ng DSWD. Kaya po kinailangan po na nung nakaraang buwan lang na humila ng 5 billion pesos para sa AIX mula sa unprogrammed appropriations para po makatugon po agad-agad sa mga pangangailangan ng mga nabiktima po ng kalamidad. So may mga ganun lang po kasi talagang pagkakataon na kailangan po natin itong standby funds na ito para po makatugon po kaagad. Nung panahon din po ng COVID, yung initial po na inilabas na ating gobyerno bilang allowance po sa health practitioners, yung ating po mga frontliners, kinuha din po ito sa unprogrammed appropriations. Pero Ma'am Connie, naiintindihan ko po yung concern na ating mga kababayan patungkol sa unprogrammed appropriations. Ito po ay nakasentro doon sa nangyari nung nakaraan kung saan nakahila po ng pondo mula sa unprogrammed appropriations para sa flood control projects. At talaga po ngayon, binibigyan ko po ng assurance yung ating mga kababayan na sa kasalukuyang forma ng General Appropriations Bill, hindi na po pwede na mapondohan ang mga locally funded flood control programs or kahit road or bridge programs sa ilalim po ng unprogrammed appropriations. Dahil may safeguard na po tayo
na yung dating sagip na controversial, tinanggal na po natin yung posibilidad na humila ng infrastructure projects mula po dito sa unprogrammed appropriation. So ang papayagan na lang po na infrastructure ay yung mga foreign assisted projects. Kaya Okay. sinisigurado po natin na hindi po maaabuso ang unprogrammed appropriations, lalo na po pagdating sa infrastruktura para sa taong 2026. Okay, malinaw po yan. Maraming salamat sa inyo pong oras na ibinahagi sa amin dito sa Balitang Hali, ma'am. Maraming salamat po, Ma'am Connie. Maraming salamat po sa pagkakataon. Yan po naman si House Appropriations Committee Chairman Swansea.